So what's up mga ka-idol, this is Anevert TV. So nagbabalik tayo ngayon mga ka-idol. So maraming salamat dahil pumunta at napadayo kayo dito, napadaan kayo sa aking YouTube channel mga ka-idol. Syempre, huwag niyo naman kalimutan na paki-subscribe naman at paki-click yung notification bell button and click all para ma-update pa kayo sa mga bago pang i-upload dito sa ating channel mga ka-idol. Syempre, nag-upload na rin ako sa Facebook at kung doon naman kayo nanonood ay huwag niyo naman kalimutan na paki-follow at paki-like yung mismong video mga ka-idol. So sa episode natin mga ka-idol, ito yung top 3 na NBA players na slow na gumalaw pero effective sa NBA mga ka-idol. Kumbaga ito yung mabagal siya pero pag nasa loob siya ng court ay malaki yung impact na gagawin niya doon sa loob para mabago yung laro. So, kumbaga, game changer mga ka-idol. So, alamin natin itong mga player na ito, kung sino itong mga player mga ka-idol. So, ang video na ito ay galing kay Goats Descendants mga ka-idol. So, kung gusto nyo ng ganitong content, puntahan nyo lang at bisitahin nyo lang kanyang YouTube channel mga ka-idol. At napakaganda at napakarami pong content na patungkol dito sa NBA mga ka-idol. Sa basketball, PBA, basta marami po mga ka-idol. Try nyo na pong bisitahin yung kanyang YouTube channel. So, let's go. Balik tayo dito at sabayin nyo akong panoorin para lalo nating mas maintindihan o malaman kung sino-sino mga player na ito mga ka-idol. Let's go. Players na mababagal at hindi athletic ang galawan, subalit effective naman sa NBA. Tatlong players na lilinlangin ka with their slow-mo but deadly moves. Number 1, Georges Niang. Tinatawag na minivan sa NBA. Si Niang ay unang sumikat sa Philadelphia 76ers by providing great spacing sa loob ng court at magiging solid off-the-bench player para sa team ng Sixers. Last off-season ay pumirma ang 6'7", 230-pound player para sa Cleveland Cavaliers at immediately ay naging impactful siya para sa second best team sa Eastern Conference, averaging 9 points, 3.6 rebounds and 1.2 assists per game para sa Cavs. Niang is currently having his best season sa NBA at ipinapakita niya sa atin ang kanyang mga non-athletic na galawan. Sa mga ka-idol, nakilala itong si Niang mga ka-idol ay dito sa Philadelphia 76ers mga ka-idol. Doon to siya, kumbaga, doon natin siya nakikita na maganda yung pinapakita sa court ng 76ers mga ka-idol. So dito natin to na doon niya pinapakita yung kanyang kakayahan at doon siya sumikat mga ka-idol. Galawan, subalit sure naman na bibigyan ka ng buckets despite moving slower than most players sa loob ng court. He can hit 3-pointers, kayang makascore sa drives, at he can finish inside the paint. Tila nga parang Boris Diaw gumalaw ang player na ito, Goat Fam. Thompson's first go around with the Cavs. Crowder is a Memphis Grizzly as Niang banks him. Niang for 3. Bang, bang, Georges Niang. James with 14. Niang looking for more. It's just good to see na matapos siyang magpabalik-balik sa G-League, si Niang ay naging two-way player muna bago niya mahanap ang kanyang perfect role sa NBA, playing for the teams ng Jazz, Sixers at Cavaliers. Number 2, Joe Ingles. Isang player na sumikat sa time niya para sa Utah Jazz. So mga ka-idol naman, si Joe Ingles mga ka-idol, nakilala natin to o nakilala lalo sa Utah Jazz mga ka-idol. Doon siya nakilala kasi maganda po yung pinapakita niya doon sa Utah Jazz. So sa ngayon mga ka-idol, ang alam ko nito ay nasa Milwaukee Bucks. Hindi ko na alam kung mga ka-idol kung nasaan siya ngayon. So pag-comment na lang po sa baba kung anong team nilaruan ni Joe Ingles mga ka-idol. Sa pagiging unathletic gumalaw ng isang Joe Ingles ay tinawag nga siyang slow-mo Joe. Pati na rin Uncle Joe dahil parang tito mong nakakalaro ang player na ito na mabagal ngunit iiskoran ka talaga. Nagpabalik-balik sa Australia at Europa ay nahanap ni Ingles ang perfect role niya sa NBA with the Utah Jazz, providing them with great 3-point shooting, magandang leadership role at elite level playmaking. In his best year sa Jazz noong 2018 to 2019 NBA season ay naglaro siya ng 82 games in which he started every one of it at nag-average ng 12 points, 4 rebounds and 5.7 assists per game sa malakas na team ng Utah noon. Georges Niang is out of his mind. What an incredible series of passes.
After spending his first 8 seasons sa NBA para sa Jazz, ay napunta si Ingles last season sa team ng Milwaukee. Hanggang sa mag-sign siya sa young team ng Orlando Magic this offseason to provide experience. Tama mga ka-idol, nasa Orlando Magic siya ngayon. So, yun. Last year pala yung nakikita ko, nasa Milwaukee Bucks yung mga ka-idol. Mga batang players nila like Paolo Banchero at Franz Wagner. Currently ay nagtatala si Uncle Joe ng 5 points, 2.3 rebounds and 3 assists per game na sinusulit ang bawat minuto niya off the bench for this rising team. And ang number 3 sa listahan, ang epitome ng slow-mo basketball, Kyle Anderson. Everybody misses a little chippy. Nice defensive play by Kyle Anderson. Kobe exposed the ball. So si Kyle Anderson mga ka-idol ay nasa Timberwolves mga ka-idol. So magaling din to sa playmaking mga ka-idol, sa mga passing ability mga ka-idol, na napakalupit po itong mag point guard man, forward, so nasa kanya na po yung mga ka-idol. Anderson turned the corner and he decelerates for the layup. Sumikat noon ang isang Kyle Anderson para sa San Antonio Spurs. Sa mga fast break plays kasi ni Anderson ay makikita mo talaga na napakatagal niyang bumaba ng court. Subalit dahil nga dyan ay nalilito ang mga kalaban kung anong gagawin, dahil kahit ganito siya kabagal ay sure talaga na nakakascore si Kyle sa mga fast breaks. Sinabi pa nga noon ni Tim Duncan na pa-retire na by that time na kaya niya raw talunin sa foot race ang 6'9 forward na ito. Matapos ang kanyang days sa San Antonio ay naging impactful na role player si Anderson playing for the teams ng Memphis Grizzlies at sa ngayon sa Minnesota Timberwolves na siyang number 1 team sa buong Western Conference. Nagtatala si Anderson this season ng 6.2 points, 3.6 rebounds and 4 assists per game off the bench kung saan nagbibigay siya ng secondary playmaking, length at driving threat para sa Mini. Isang player na babagal-bagal lang, ngunit ginugulat ang mga opposing team sa kanyang precise movements na talagang nakakapagbigay ng solid 6 to 10 points sa bawat team na napupuntahan niya. Patunay lang na we do not always need speed at verticality para maging successful sa laro ng basketball. So, yun. Yan po yung tatlong mga ka-idol na tatlong players na slow but gumagalaw ngunit effective sa NBA mga ka-idol. Kumbaga, kung nasa court na siya ay hindi mo rin matatawaran. Talagang i-scorean ka mga ka-idol. So, yun. Hanggang dito na lang po. At sana nagustuhan yung video at paki-like na lang po. Hanggang dito lang. Maraming salamat po.